Makukulong ba ang estudyanteng ito na content creator na kung saan in-upload niya ang kanyang content or video na nagko-code ang isang pasyente? Katulad nito. Kaya bilang isang nurse at isang content creator, ito ang aking reaction. Pero disclaimer lang, hindi ko po kilala si ate girl at hindi rin po niya ako kilala. Kaya wala po akong K para i-judge siya. And i-base ko lang doon sa screenshot na yan dahil hindi po natin alam yung buong konteksto ng video na yan at hindi ko alam yung buong pangyayari sa incident na yan nung nag-code yung isang pasyente. So mag-concentrate muna tayo kung ano yung Data Privacy Act of 2012 or yung Republic Act 10173. So this is an act protecting individual personal information in information and communication systems in the government and the private sector, creating for this purpose a National Privacy Commission and for other purposes. So, ibig sabihin, hindi pwedeng basta-basta na lamang kumuha ng photos or videos tapos bigla-bigla or basta-basta mo rin lang ina-upload online na maraming makakabasa, so ma-exploit na walang pahintulot ng institution na yan, mapa government or private. Kapag nasa hospital ka, I am sure nakita mo na to or nabasa mo na hindi mo lang matandaan. So ano nga ba ito? In compliance with RA 10173, Data Privacy Act of 2012, and for the confidentiality of our patients, data subjects, and security of data processing. So it strictly implements no photo, audio, or video recording without express consent. So thank you for respecting everyone's right to privacy. So violation of data privacy is punishable by law. For any concerns and information, yan, contact nyo na lang kung sino yung dapat na i-contact. Ayan. So, etong warning na to or reminder na to is talagang nakapaskil na yan sa mga walls kapag pupunta kayo magpapa-check up. So, eto na yung ating observation. So, meron tayong nakikitang dalawa. At ang una dyan is yung breach of privacy. Kasi nga, di ba, siguro, I'm not sure kung nagpaalam siya or hindi na i-video niya yung patient, yung nakakonect na cardiac monitor sa kanya, and yung chart niya, or baka naman hindi. Basta part lang siya ng kanyang pagko-content. And ang number 2 is, ito yung medyo sensitive, no? Yung Data Privacy Act na issue wherein ang dami talagang nag-react. Kasi, nai-upload niya yung kinuha niyang video o kaya photos perhaps, tapos in-upload niya as part ng kanyang vlog doon sa kanyang social media accounts. Kaya dito talaga siya naging. Pero wait, tignan muna natin itong picture na to. So, sa unang tingin, aakalain mo lang na, cardiac monitor lang yan. Tapos, kung titignan mo, i-inspect mo, walang name, walang mga tao. So, you will really assume na parang it's just an ordinary picture. Pero, kung titignan mo kasi sa content ng student nurse na yon, may nakalagay kasi na patient flatline. So, ibig sabihin, I think ongoing yung code o kaya baka nagpo-postmortem care na sila. And sa video na yon, syempre maraming nangyari, scene of events na pinakita niya in which marami talaga ang nag-react. Pero kung titignan mo lang dito sa picture na to, aakalain mo na parang ordinary picture lang yan. So, para hindi nyo ako i-bash, no? So, at ito naman yung experience ko nung estudyante pa lang ako. During that time, of course, meron ng cellphone. Kaya lang hindi touchscreen katulad ng ganito na bawal talaga kaming mag-phone, mag-text,
tumawag kapag nasa duty. However, pinapayagan kami na dalhin yung phone namin for the purpose of security eme-eme. Kasi nga 'di ba, maraming beses nang nananakawan ang mga estudyante pati ang mga staff ng kung sino yung pumapasok sa nurse station gano'n or sa quarters kung saan namin nilalagay yung mga bag. Tapos puwede lang kaming mag-phone kapag, break time, 'pag kumakain kami or before duty and after duty, yun lang. Pero kapag nasa duty, hindi talaga puwede. Pero ngayon kasi, may mga factors na naman to consider na na exemption to the rule. Kapag may emergency, mga ganyan, or kapag may importanteng documents na dapat i-send, yung mga gano'n. Yun yung difference kasi ngayon. Tapos picture, photos, depende yan kapag emergency, mga ganyan, depende sa consent, depende sa rules and regulation. Pero sa amin kasi mas strict yung implementation kaysa sa ngayon. Pero to answer your question, kung makukulong mga ba siya or hindi? So, probably hindi. Kaya lang, baka pagsasabihan lang siya o kaya makaka-receive siya ng sangkatutak na award. Ia-award siya ng kanyang CI, ia-award siya ng kanyang dean, kakausapin siya siguro, baka magkakaroon ng deliberation, o kaya kakausapin siya ng admin ng school. And then, baka kakausapin din siya ng pamunuan ng hospital kung saan siya nagjo-duty. So, this will be a important lesson para sa kanya. So, siguro i-improve niya yung pagko-content niya in the future, pero siguro mas careful na siya sa kanyang pagbablog, especially considering the Data Privacy Act. Kaya, yes, let us give her another chance kasi syempre, mukhang kailangan pa talaga niya ng guidance. O, di ba? Kaya, of course naman lahat tayo nagkakamali. So, why not bigyan din natin siya ng chance para bumawi at magbago. Katulad din natin kapag nagkakamali tayo. Kung minsan humihingi din tayo ng tawad at humihingi tayo ng second chance, di ba? I am very sure na as a consequence, siguro kinausap siya ng school administrator, yung student na nag-upload ng video ng kanyang vlog, or baka meron pa siyang ibang mga content wherein na-expose yung mga iba pang sensitive information doon sa kanyang social media accounts. So, there will be siguro a deliberation na nangyari sa kanya as a consequence, and then I'm very sure pinatawag din yung clinical instructor, and then baka pinatawag din ng supervisor yung mga staff na naka-duty that time na kung saan kumuha ng video or nag-content yung student nurse na yan. So, syempre, damay-damay lahat, no? Ganyan yung level ng mangyayari dahil lang sa isyong yan, especially at nag-viral siya and pati sa mass media is kinover itong story na to. Kaya this is a reminder talaga na before talaga gumawa, make sure talaga to read yung mga existing policies para hindi rin tayo mapasubo in the future, no? Kaya this also siguro a lesson for us na kapag gusto mo talaga mag-content, mas maigi talaga na magpaalam ka. Magpaalam sa lahat, magpaalam ka sa CI, magpaalam ka sa staff, magpaalam ka sa patient, tapos magpaalam ka rin para sa sarili mo. Kasi kapag sinabi nilang no, edi no. Marami pa namang ibang topic na pwedeng gawin eh. So kung hindi pwede sa isa, edi sa option B, option C, option E, mga ganyan. So dapat meron ka rin mga alternative options if you want to plan or to do something na gagawin mo. Okay? So that's all, ladies and gentlemen. Sana may nag-tune kayo dito sa video na ito, and I hope na you should also follow me sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po. And syempre, pati na rin sa aking social media accounts din sa YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, Threads. So that's it, guys. Thank you and have a wonderful day.